Magandang araw po. Ayos ba tayo dyan? Bago po sana natin umpisahan ang kwento ngayong araw, ay sana'y nakapag-subscribe ka na sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Kwentuhan na. Malapit nang mapuno ang 2 sako ng basurang bitbit ng batang si Jun. Umiwalay siya sa kasama at nagpunta sa parte ng lugar ng gabundok at katambak ang basura. Sa kasalukuyan ng kanyang pamumulot ay may nahawakan siyang biglang lumipad ng ikinagulat niya. Pag-angat ng ulo niya, napanganga siya sa nakitang di pangkaraniwang tao na may pakpak. Maitim ang kulay, walang suot. Pulang-pula ang malalaking mga mata at kasing liit lamang ng kalagitnaang daliri ang katawan. May boses iyong kasing tunog ng pinagsamang lamok at kuliglig. Bago pa man siya makagawa ng aksyon ay pumasok na ang nilalang sa kanyang bibig. Sindak si Jun nang maramdamang pumasok hanggang sa kaloob-looban ng katawan ang nilalang na iyon. Napahawak siya ng mahigpit sa leeg at nagsimulang sumuka ngunit wala namang lumalabas. Nabitawan niya ang 2 sako at napahiga sa nakatambak na mga basura. Hindi na siya makatayo. Pasikip na ng pasikip ang dibdib niya. Naramdaman din niyang nagwawala sa loob ng kanyang katawan ang nilalang. Ilang sandali pa, nagwala na siya sa kinaroroonan. Lalong sumikip ang kanyang dibdib at lumabo ang kanyang paningin. Dahil sa pagwawala niya, tila nabulabog ang iba pang mga nilalang doon na kapareho ng nakita niya. Nagsiliparan ng mga ito sa ere pagkatapos ay sabay-sabay na sumugod sa kanya. Pumasok din ang mga ito sa bibig niya at nagwala sa kanyang katawan. Maya-maya, binutas ng mga nilalang iba't ibang parte ng katawan niya at doon nagsilabasa ng mga ito. Habang nagsisiliparan sa ere, makikitang nakaipit sa bibig ng mga ito ang nagkapira-pirasong lamang loob ni Jun. Iniiwan ng mga ito ang bangkay ng bata na butas-butas ang katawan at naliligo sa sariling dugo. Nahinto sa pangangalakal si Dong nang mapansin ng isang dyaryo na naglalaman ng balita tungkol sa batang pinatay sa karumal-dumal na paraan. Kilala niya ang batang iyon. Nagkaroon lang din ito sa kanila. Kapwa niya rin ito nakatira sa masukal na lugar at pangangalakal ang hanap buhay din ito. Pinulot niya ang dyaryo at binasa ang nakasulat. Ayon sa artikulo, hanggang sa mga panahong iyon ay hindi pa rin natutuklasan kung sino ang pumatay sa bata. Walang CCTV sa kanilang lugar kaya walang makuhang suspect. Napaka-brutal ng pagkakapatay sa bata. Tila hindi tao ang may gawa. Pagkatapos mangalakal ay bumili siya ng pagkain kasama ang kaibigang si Yun. Nang makabili ay sabay silang umuwi ng babae. Sina Dong at Yun ay magkaibigan na mula pagkabata. Palagi nga silang tinutokso na baka silang magkatuluyan balang araw. Nakatira sila sa pinakadulong parte ng Pablo Street kung saan nakatambak ang gabundok na mga basura. Tabi ng mga basurang iyon ay makikita ang naglalaki ang mga kariton na nagsisilbing sasakyan sa umaga at bahay naman sa gabi ng mga residente. Lahat ng mga kariton ay may kanya-kanyang disenyong malapinto at bintana na yari sa yero at kahoy. Kahit mahirap ang mga nakatira roon, may angking galing ang mga ito sa pagbuo ng bahay sa loob mismo ng kariton. Wala na yata rito yung bariton ng mga magulang ni Jun. Kaninang umaga nandito pa yun sabi ni Yun. Bariton ang tawag nila sa bahay na kariton doon. Baka umalis na sila at lumipat na ng ibang lugar.
Patay na rin naman kasi ang kaisa-isang anak nila. Gusto na siguro nilang lisanin ng lugar na to. Sagot naman ni Dong. Nakakaawa naman sila. Nakakalungkot talaga ang nangyari kay Jun. Hanggang ngayon ay kinikalabutan pa rin ako sa nangyayari sa kanya. Sabi muli niyo na habang pinagmamasdan ng bakanteng pwestong pinanggalingan ng nasabing pamilya. Sige yun, mamaya na lang ulit. Pakakainin ko pa ang kapatid ko. Pamamaalam ni Dong. Pumasok na ang babae sa barito nito na di kalayuan sa pwesto ni Nadong. Binuksan na rin ni Dong ang maliit na yerong pinto ng kanilang bariton at isiniksik ang sarili sa loob. Naabutan niya ang bunsong kapatid na tila kanina pa naghihintay sa kanya. Kain na tayo bro. Inilapag ni Dong ang 4 na plastik ng pagkain at kanin ng kanyang binili. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng bata nang makitang pinritong manok ang ulam. Agad niyang binuksan ang plastik at nagsimulang kumain. Bago ginalaw ni Dong ang kanyang pagkain, muli siyang lumabas ng bariton at tinakpan ng kumot ang butas-butas na yerong nagsisilbi nilang bubong upang hindi makapasok ang sinag ng araw. Pagpasok muli sa loob ay nagsimula na rin siyang kumain. Dahil wala silang pinggan o kahit anong kagamitan, sa plastic na lang sila kumakain. Mayroon silang luma at maliit na boteng tubig na pinagsasaluan nilang magkapatid kapag umiinom. Sanay na sila sa ganoong buhay dahil iyon ang kinalakihan nila. Matagal nang patay ang kanilang mga magulang kaya silang dalawa na lamang ng bunsong kapatid ang magkasama sa iisang bariton. Siya na rin ang tumatayong ama at ina sa loob ng mumunti nilang tahanan. Karamihan sa mga residente doon ay broken family. Ang iba ay maagang nabuntis kaya bata pa lang ay may bata ng inaalagaan. Ang iba naman ay matatandang nangangalakal. Kilala na nila ang bawat isa sa lugar na yun dahil pare-pareho lang sila ng tinitiran at ikinabubuhay. Tuwing umaga, lalabas silang lahat para mangalakal. Sanay na sila sa halo-halong amoy ng mga basura at kasama ang mga langaw na dumadapo sa kanila habang naghahanap buhay. Ang iba naman sa kanila ay makikipagsapalaran sa bayan, sasakay sa mga jeepney para humingi ng limos. Ganoon ang buhay ng mga taga Malaboy Street. Katunayan, ang lugar na iyon ay parte ng Pablo Street, bukang liwayway. Ngunit dahil sa pagkakaisa ng mga residente ng masukal na lugar, itinuring na nila iyong sarili nilang paraiso at binansagang Malaboy na ang ibig sabihin ay malayang palaboy. Kahit ganoon ang kanilang pamumuhay, mayroon silang pagkakaisa at maayos na pagsasama. Payapa silang namumuhay sa masukal nilang paraiso hanggang sa mabulabog sila ng malagim na pangyayaring sinapit ng isa sa mga kapitbahay nila. Walang iba kundi ang batang si Jun, na hanggang sa mga araw na iyon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay. Gabi iyon ang bulabugin ng isang malakas na sigaw ang buong residente ng Malaboy Street. Lahat sila ay nagising nang marinig ang boses na isa sa kapitbahay nilang si Kungkong. Wala ni isa man lang ang nais na lumabas. Kalihim lamang silang nakasilip sa kani-kanilang mga tahanan. Si Nadong naman at ang bunsong kapatid nito ay parehong nakasilip sa maliit na butas ng bintanang yero ng kanilang bariton habang pinapanood kung paano atakihin ng maliliit at lumilipad na mga nila ang isa sa mga kapitbahay nila. Namilog ang mga mata ni Dong nang makitang pumasok ang mga lumilipad na nilalang sa bibig ng lalaki. Otomatikong nagwala hanggang sa matumba sa lupa ang katawan nito. Ang mga sigaw ng lalaki ay nagsimulang magpatid-patid na tila nawawala na ng boses. Lalo pa siyang pinanlakihan ng mata nang makitang magkaroon ng mga butas ang katawan ng lalaki at mula roon ay nagsilabasan ng mga nilalang at lumilipad palayo.
Nang matapos ang malagim na pag-atake, muling lumatag ang katahimikan sa buong lugar. Agad umatras si Dong at inila rin paatras ang bunsong kapatid. Sinenyasan nito ang kapatid na huwag nang sumilip at gumawa ng ingay. Binalot ng kilabot ang buong katawan ni Dong. Hindi na siya nakakilos sa sinasandalan. Nanginginig siya habang nakiyakap sa kapatid. Pakiramdam niya ilalagnatin siya sa nakita. Inaumagahan, dinumog ng mga residente ng Malaboy Street ang kalunos-lunos na bangkay ni Kungkong. Tulad ng naunang biktima, butas-butas din ang katawan nito at duguan mula ulo hanggang paa. Halos hindi na ito makilala dahil mas malaki ang butas sa mukha nito. Halos wasak na nga ang buong ulo nito. May ibang nagsuka sa nakita. Ang iba naman ay napasign of the cross. Lumabas din ang bariton si Dong para tingnan ang bangkay. Nang sumunod sa labas ang kapatid ay pinagbawalan niya ito at pinapasok sa loob. Nakita mo rin ba yung nangyari kagabi kay Kungkong? Tanong ni Dong habang nangangalakal sila niyon. Oo, kitang-kita ko yung mga peri na lumilipad kagabi at umatake kay Kuya Kong. Hindi nga ako nakatulog eh. Nagdamag kong tiniis yung suka ko. Tugon niya yun. Sigurado ka bang fairy yun? Hindi eh. Kaya ako lang nasabing fairy dahil kamukha nila yung mga maliliit na fairy tales na napapanood ko noon. Ang pinagkaiba lang nila, parang nakakatakot sila. Parang mga maliliit na halimaw. Parang ewan. Naputo lang usapan ng dalawa nang marinig ang boses ng siraulong si Laon na isang pulubing madalas mapadpad sa kanilang lugar. Sumasayaw-sayaw pa ito habang sumisigaw. Tala, tala, tala. Yun ang pumatay, mag-ingat kayo kay Tala. Paulit-ulit na sigaw ng pulubi habang hawak ang dyaryong naglalaman ng balitang tungkol sa pagkamatay noon ni Jun. Ayaw sanang pakinggan nitong ang mga sinasabi ng pulubing iyon dahil alam ng lahat na wala ito sa sariling katinuan. Pero may kutob siyang tila may alam ito sa nangyayari. Laon! Tawag nitong sa pulubi sa iyon nilapitan. Nagulat doon ang pulubi at umatras. Palo kita pag sinaktan mo ko. Lason ko dagat nyo. Anang pulubi sa kanya. Hindi kita sasaktan, ano ka ba? Tatanong ko lang sana kung ano yung sinasabi mo kanina tungkol dun sa pumapatay. Ano nga ulit yun? Yun ba? Mga tala-tala yun. Ha? Anong ka mo? Mga ano? Punot noong tanong ni Dong. Mga tala-tala sila. Yung mga urban legend na tumitira sa mababaw at maduduming lugar. Lalo na sa mga lugar na madaming basura. Maliliit lang sila kaya hindi sila nahahalata kapag tumira sa mga basura. Bobo mo naman. Hindi mo alam yun, tanga. Bahagyang napatawa si Dong. Putang inang tong baliw na talaga na to. Urban legends ka pa. Saan mo nakuha yan? Ano mo nalaman yan? Dudang tanong ni Dong. Kwento yun sa akin ng mami ko. Bago siya noon mapatay mga tala-tala. Sagot naman ng pulubi na tila gusto nang maiyak dahil sa alaala sa ina. Laon, paano natin sila mapapatay? Seryosong tanong ni Dong. Sunugin mo yung lugar ng mga basuruang tinitira nila. Paano ko gagawin yun? Baka atakihin din kami at patayin. Maligo ka lang, tapos palit ka damit yung malinis. Hindi ka nila malalapitan kapag malinis ka. Takot sila sa malinis. Kamamatay nila yun. Pero baka madami yung mga bahay namin kapag sinunog namin itong lugar. Sabay turo nitong sa hile-hilera ng patong-patong ng mga basura. Ayos na kayo dito, doon na kayo sa lugar na malinis para hindi na kayo punta ng mga tala-tala. Napatingin sa Dong kay yun. Maya-maya, nagpasalamat ang lalaki sa pulubi. Salamat sa iyo, Laon ha. Ngayon lang namin nalaman na matalino ka. Dami mong alam. Pabiro ngunit seryosong sabi ng binata. Natural. Napakamot ng ulo si Laon.
Sira ulo lang ako pero hindi ako bobo. Ikaw lang naman tong bobo sa ating dalawa eh. Nang araw ding iyon, gumawa sila ng hakbang para puksain ang mga tala-tala. Isa-isa nilang pinakiusapan ng bawat residente ng Malaboy Street tungkol sa kanilang gagawin para paalisin ang mga nilalang na pumapatay sa kanilang mga kapitbahay. Sinabihan nila ang lahat na pansamantalang magsilikas habang isinasagawa nila ang plano kontra salot. Kaya naman nagmadali ang mga residente sa pagtulak ng kanilang mga bariton palayo ng lugar na iyon. Nakiligo at nanghiram ng maayos na damit si Nadong sa kanyang kaibigan sa bayan. Ngayong pareho na silang malinis niyon, nagbalik na sila sa masukal na lugar ng Malaboy Street. Dala ang kanilang gagamitin para wakasan ang lagim. Ang kapatid ni Dong ay iniwan sa bahay ng kaibigan para mailayo sa kapahamakan. Pagtapak nila sa malabundok na mga basura ay binuhusan na nila ang paligid ng gas. Naghiwalay sila yun upang mabuhusan ang buong lugar ng maraming basura. Hindi pa man tapos si Dong ay umaho na sa mga basura ang mga nilalang at akmang susugurin siya. Nabitawan niya ang isang galon ng gas at napaatras. Ngunit nagtaka ang lalaki dahil pinaligiran lamang siya ng mga ito at hindi sinusugod. Maaaring totoo nga na takot ang mga ito sa kalinisan. Sinamantala niya na ang pagkakataon. Pinulot niyang muli ang galon ng gas at binuhusan ng iba pang parte ng lugar, ngunit ito'y nabitawan na naman niya nang umahon naman sa di kalayuan ng malaking bulas na nilalang. Kamukha nito ang itsura ng mga maliliit na nilalang. Ang pagkakaiba lang ay kasing laki ng tao ang katawan nito at walang mga pakpak. Nililiparan pa ng mga bangaw ang ulo nito at napupuno naman ng maliliit na ahas ng mga balikat at braso nito. Baka sa mga mata ng dambuhalang nilalang ang galit sa pagkagambala rito. Sa sobrang pagkasindak, hindi agad nakakilos si Dong. Napako siya sa kinatatayuan hanggang sa makalapit sa kanya ang dambuhalang nilalang. Sinakal siya nito, ngunit saglit lamang dahil agad ding bumitaw sa leeg niya ang nilalang. Halatang napaso ito nang siya'y hawakan. Marahil ay kalinisan din ang kahinaan nito. Lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Dong. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan niyon. Agad niyang niyaya ang babae na lisanin na ang kalagitnaan ng mga basura. Nang tumakbo na sila paalis sa masukal na lugar ay hinabol sila ng mga nilalang, ngunit pagtapak nila sa malinis na lupa, hindi direktang makasugod ang mga ito sa kanila. Hindi sila nakalapit sa atin. Medyo natutuwang sabi ni Yun. Takot nga sila sa malinis, kaya gawin na natin to habang hindi pa tayo narurumihan. Dinukot ni Dong sa bulsa ang lighter at agad itong sinindihan, pagkatapos ay hinagi sa lupa ng mga basura. Agad nagliyab ang lugar na nasasakupan ng mga basura. Kasamang nasunog sa apoy ang mga nilalang, pati ang mga dambuhalang nilalang na marahil ay pinuno ng mga ito. Halos mabingi sila sa daing ng mga ito. Ngunit pagsapit ng umaga, sumibol ang bagong pag-asa. Tuluyan na nilang napuksa ang mga nilalang, kasama ng naging abo ang mga ito tulad ng mga basurahan. Habang naglalakad ang dalawa ay muli nilang narinig ang boses ng siraulong silaon na kumakanta ng Baby Shark nang wala sa tono sa di kalayuan. At dahil doon, natawa na lamang sila at magkakabay na nilisan ng lugar.